sama-sama tayong magiging karakli. Sibak sa tungkulin ng gwardyang nag-viral matapos hablutin ang isang babaeng nagtitinda ng sampagita sa tapat ng isang malaking mall sa Mandaluyong. Nag-viral ang insidente na iniimbestigahan na rin ng PNP. Saksi, si Chino Gaston. Nakaupo lang sa hagdan ng isang mall ang babaeng yan na nakasuot ng uniformeng pang-estudyante. Bit-bit niya ang mga sampagita habang katabi ang kahon na may nakasulat na namamasko po. Kinakausap siya ng gwardya na itinuro ang isang lalaki na nagbebenta rin ng sampagita sa di kalayuan. Pero ang pananaboy umabot sa paghablot at pagsira ng gwardya sa mga bulaklak. Umakma rin siyang tila sisipay ng babae na inihampas ang natirang sampagita na hawak niya. Ang bidyong ito kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Wala na mga sampagita vendor nang pumunta kami roon kanina. Pero di bababa sa 4 na gwardya ang nagbabantay sa labas ng mall. Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency may sariling investigasyon. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Posible rin na nilabag ng gwardya ang Anti-Child Abuse Law o RA 7610. Kabilang dyan ang anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. At kung sakaling hindi na menor de edad ang babae, gaya ng spekulasyon sa ilang online post, regardless of the age, ang tinitingnan natin yung decorum, yung behavior ng security guards towards the person. Dapat respectful and courteous ang ating mga security guards. Pinapahanap naman ng Department of Social Welfare and Development ang babae at lalaking vendor para bigyan ng psychosocial support. Posible rin daw ang iba pang tulong para hindi na sila magbenta ng sampagita. Gusto rin kausapin ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng training sa mga tauhan nito tungkol sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng SM Mega Mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video. Kinokondina rin daw nila ang ginawa ng security guard. Pinaiimbestigahan na raw nila ang insidente sa ahensya ng gwardya. Sinibak na rin siya at hindi na papayagang magtrabaho sa anumang branch ng mall chain. Ayon naman sa agency na kinabibilangan ng gwardya, ikinalulungkot nila ang insidente. Humingi sila ng paumanhin para sa ikinilos ng gwardya at tiniyak na gumugulong na ang proseso. Patuloy rin daw nilang papaalalahanan ang kanilang team na maging mapagmalasakit at profesional sa lahat ng pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Natangayan ng cellphone ang 17 taong gulang na estudyanteng naglalakad sa isang subdivision sa Taytay, Rizal. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Jamie Santos. Kuha sa CCTV ang paglalakad ng isang babae nitong Martes ng gabi sa isang subdivision sa Taytay, Rizal. Hawak niya ang cellphone nang maya-maya mabilis itong hinablot ng riding in tandem. Makikita sa CCTV footage na ilang segundo na tila natulala ang 17 taong gulang na biktima dahil sa pangyayari. Pag-uwi po niya sa bahay, mga 6:45 na po ng gabi, pag open ko ng door, nanginginig siyang umiiyak, humahagulhol. Tapos sinabi niya sa akin na nahablutan siya ng cellphone dito along Golden City. Pasalamat ako, wala namang nangyaring sa kanya. Mas malala. Okay lang si cellphone, pero yung trauma nga pong na sa kanya, parang paminsan kahit ngayon, parang takot siya. Kwento ng biktima, pauwi na raw siya galing eskwelahan nang maganap ang krimen. After niya pong makuha sa akin, tumitig lang po siya sa akin ng masama. Tapos bumilis na po yung under ng motor po nila. Nagulat po ako nun, tapos syempre nakatitig po siya sa akin and tumingin po ako sa kanya. Tapos po nagpanik na po ako kasi hindi ko po alam yung gagawin ko that time. Matapos ang krimen, humingi ng tulong ang mag-ina sa Homeowners Association para makatulong matukoy ang mga salarin. Dito sa subdivision namin may mga neighboring subdivision wherein nakikidaan lang sila. So hindi siya taga Golden City per se.
from our other neighboring subdivision siya. Konting ingat na iwasan yung paggamit ng mga cellphone, lalo na sa paglalakad. Pero we make sure na ma-upgrade o ma-level up yung CCTV para mas matulungan pa or ma-solve pa yung victim pagdating sa mga ganyan. Nai-report na ng nanay ng biktima sa barangay ang insidente. Ako po ay nananawagan kung sakasakali man po na may nakakilala, pero alam ko naman po nasa tabi-tabi lang po sila. Kung sakasakali naman po sana, kung kayo naman po may takot din para sa mga anak nyo, sana mag-report na lang po kayo para mabigyan din po ng aksyon, ng matigil na po. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May mga hakbang na gagawin ng Department of Migrant Workers laban sa kung sino ang nagkamali sa pag-uwi ng bangkay na isang OFW na namatay sa Kuwait. Nakabalik na sa bansa ang tamang bangkay pero duda pa rin ang pamilya ng biktima sa kanyang ikinamatay. Saksi, si Mark Salazar. Abot-abot ang iyak ng pamilya ng namatay na OFW na si Jenny Alvarado nang dumating ang kabaong na may pangalan niya noong Biyernes. Pero nang buksan ito sa punerarya, hindi pala kay Alvarado ang labi, kundi sa Nepali na katrabaho niya sa Kuwait. Kanina muling nag-abang ang kanyang pamilya. Nag-aalanganin po kami masyado kung siya po ba yung darating ngayon, baka kasama niya na naman po ulit. Labi na nga ni Jenny Alvarado ang dumating. Mula na iya, dinala sa isang accredited funeral sa Cavite ang labi ni Jenny para i-autopsy. Saka ito ibuburol sa Rodriguez, Rizal. Inaalam pa ng Department of Migrant Workers o DMW kung sino ang nagkamali sa nagkapalit na bangkay. We were moving ahead with the filing of claims against whoever, hindi ko muna papangalanan pa kung sino, but whoever the mistake or the error. But as it stands, dito sa Philippine side, I take full responsibility as the Secretary of Department of Migrant Workers. Kaya ako'y humingi ng paumanhin. Sa gitna nito, may mga tanong pa ang mga anak ni Alvarado. Inimbestigahan ba raw talaga ang pagkamatay ng kanilang ina sa Kuwait? Kasi po kung nag-imbestiga po talaga sila ng maayos, bakit yung Nepali po yung dumating sa amin? Parang minadali po nila yung investigasyon na sobrang bilis po ng pagdating. January 2 namatay, January 10 dumating po agad. Yun po yung akin. Sa lagay kasi ng labi ng Nepali na nakita nila, hirap daw silang paniwala ang suffocation ng ikinamatay nito. Yung kuko niya po kasi is natutuklap. Tapos po, yung kamay niya po may uling. Sabi suffocation, tapos natulog lang sila na nalanghap yung usok. Pero bakit may uling yung kamay? Tapos may pasa-pasa po yung Nepali. Tapos po yung leeg niya po may pasa. Yung bibig niya po may pasa. Tapos sabi ko, yan, suffocation ba yung kinamatay niyan? Sabi ng DMW na sa Kuwaiti Authority pa raw ang bola bago makagawa ng hakbang ang Pilipinas. We are awaiting the results of the police report, police investigation, as well as the autopsy results. And from there, we will move to the possibility of filing also a legal claim with respect to Jenny's death. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Iginiit na mga tauhan ng tinaguri ang monster ship ng China na banta raw sa kanilang ligtas na paglalayag ang nakabantay sa kanilang barko ng Philippine Coast Guard. Inihag ng Pilipinas ang matinding pagkabahala sa iligal na pananatili ng CCG sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ sa pulong kasama ang mga opisyal ng China. Saksi, si Ivan Mayrina. Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Seaman. You do not possess any legal authority to patrol in the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately to notify us of your intentions. Radio challenge ito ng BRP Gabriela Silang sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Yan ang strategy nila, no? They are going to normalize the unlawful activities. And then they're going to change the status quo for a certain long period of time. Ayon sa PCG, ang BRP Gabriela Silang ang pumalit sa nag-overheat na BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa CCG Vessel 5901. Tugon ng China sa radio challenges sa Pilipinas. Radio challenge din na sinasabing lumalabang ang Pilipinas sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Vessel 8301.
This is China Coast Guard, vessel 5901. Your vessel is threatening my state of navigation. Please comply with international regulations for preventing collisions at sea. Take actions to avoid collision. Over. Pero sabi ng PCG, ang mas malaking issue dito ay ang illegal na pananatili ng barko ng China sa ating exclusive economic zone. Ang malapitan daw na pagmamaniobra ng barko ng PCG kailangan para mapigilan ang monster ship sa paglapit sa coastline ng Zambales. Kahit nasa kalahati lang ng laki ng monster ship, tagumpay naman daw ang BRP Gabriela Silang na mapanatili ang barko ng China sa layong 60 to 70 nautical miles mula sa coastline ng Pilipinas. That falls within our own exclusive economic zone. And in accordance with the Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Tribunal Award. Ang pananatili ng monster ship sa ating EEZ mula noong unang linggo ng taon, isa sa mga binigyan diin ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism sa Xiamen, China. Ayon sa DFA, malinaw at walang pagbabago sa posisyon ng Pilipinas. Tuloy din ang pagpapatupad ng dati na napagkasunduan ng dalawang bansa kaugnay sa RORE mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinirmahan ito noong Hulyo para maiwasang maulit ang marahas na enkwentro ng China Coast Guard at mga sundalong Pinoy noong nakaraang taon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, naghain sila ng protesta sa Pilipinas dahil sa panghihimasok at pang-udyok umano nito. Sang-ayon din daw sila na ituloy ang dialogo at konsultasyon. Nauna na naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay sa monster ship ng China. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Arestado isang rider matapos niyang tangkaing tumakas sa Comelec checkpoint sa Tondo, Maynila. Hinabol siya ng mga pulis at doon na nila nakita ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Hanggang sa ma-corner na siya sa Bambang Street. At dito na nakumpiska ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang mahigit 100,000 piso, pati ng isang baril at mga bala. Pag-amin ng suspect, maghahatid siya ng droga sa lugar na iniutos daw sa kanya ng kanyang kaibigan kapalit ng pera. Napag-alaman din na wala rin siyang lisensya at walang mga dokumentong magpapatunay na kanya ang motorsiklo. Matapos ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na suportado ang posisyon ng Pangulo na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsama-sama naman sa isang misa ang mga grupong suportado ang impeachment. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa misang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral. Kaya marami sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon ang pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad ni na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko pong magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya, ng ustisya. Isa po akong member ng EGK family na wala po yung aking asawa.
Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as ay INC, so hindi naman kailangan tapatan pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Irerekomenda ng MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang oras ng pasok ng mga taga-gobyerno sa Metro Manila. Ito ay para raw makabawas sa trapiko tuwing rush hour. At nang subukan ng Metro Manila Council na paagahin ang pasok ng mga taga-lokal na pamahalaan sa NCR, nabawasan ng 10% ang oras na ginugol sa biyahe at bumilis ang biyahe ng 20% sa mga kaling malapit at nasa paligid ng mga LGU. Kaunti lang naman ang ipinagbago ng biyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, mas mararamdaman daw ang magandang epekto sa trapiko ng pinaagang schedule kapag ipinatupad na rin ito ng national government agencies. Hinarang ng Bureau of Immigration sa NAIA ang isang Pinay na palipad sana sa Cyprus para maging isa umanong surrogate mother. Kapalit ito ng 300,000 piso na alok sa kanya ng dayuhang nakilala online. Saksi, si Emil Sumangil. Paalis na lang sana papuntang Cyprus ang isang 34 anyos na Pilipina nang i-hold ng Bureau of Immigration sa Terminal 3 ng NAIA nang tanungin kasi ng immigration officer. Medyo naging suspicious po ang ating immigration officer dahil sali-saliwa po ang mga sagot niya doon sa mga basic questions. Hanggang sa tuluyan itong umaming gagawing surrogate mom sa Cyprus o yung magbubuntis para sa anak ng ibang tao. Ang inalok sa kanya ay 300,000 pesos kapalit po ng panganganak ng isang bata at pagbigay doon sa foreign national nung sanggol na yon. Nakilala umano ng Pinay ang nakausap sa pamamagitan lang ng dating app. Hindi naman malinaw kung paano tatakbo ang proseso ng pagbubuntis pero base sa kwento. Mukhang through IVF po yung mangyayari dahil pina-require po siya na kumuha ng mga medical certificates at meron po silang kausap na IVF clinic doon sa bansang Cyprus na siya umanong tutulong na mabuntis yung babae. Ayon pa sa BI, tumataas ang bilang ng kaso na nagre-recruit ng mga mahilig sa social media at job hunters din as well, mga single, mga job hunters na naghahanap ng magandang opportunity abroad. Ang mga alok po as high as 500,000, 800,000 pesos with monthly stipend. Paalala ng immigration. Hindi po masama na maghanap ng greener pastures abroad pero wag po sa ganitong paraan. Ito po ay clear way of human trafficking kasi ito ay talagang pagbebenta or paparenta ng kanyang sinapupunan para sa iba, sa gain ng ibang tao. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Matapos ang mahigit isang taong gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, nagkaroon na po ng ceasefire agreement at hostage deal. Ayon sa Foreign Minister ng Qatar na isa sa namagitan para sa kasunduan, posible ito ipatupad sa linggo, January 19. Sa unang bahagi nito, 33 hostages ang palalayain ng Hamas. Kapalit naman ang pagpapalaya sa mga Palestinian prisoner. Kabilang dito ang pagpapapasok sa Gaza ng humanitarian aid at pag-atras ng mga puwersa ng Israel sa Gaza. Sa ikalawang phase, palalayain ng Hamas ang natitirang hostages habang ganap na aatras ang puwersa ng Israel. At sa huling bahagi naman ito, ibabalik na ng Hamas ang labi ng mga naging bihag nila habang i-reconstruct ang Gaza Strip. Pero hindi pa ito naaprubahan ng gobyerno ng Israel matapos akusahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Hamas ng pagtalikod sa ilang parte ng kasunduan. Inirekomenda na ng National Price Coordinating Council na magdeklara ang Agriculture Department ng food security emergency sa bigas. Sa tulong nito, maaaring ilabas ang tonel-toneladang buffer stock ng NFA para ibaba ang presyo sa merkado. Saksi, si Bernadette Reyes.
Sinubukan ng DTI na pakiusapan ng mga manufacturer pero hindi na mapipigilan ang taas presyo sa 63 produkto sa Pebrero. Kabilang dito ang ilang brand ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at baterya. Nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. Kailangan din nilang kumita. Yung mga tao na na-employ nila, ayaw din natin mawala ng trabaho. Ayon sa Department of Trade and Industry, 63 mga produkto ang magtataas ang presyo pagsapit ng Pebrero. Pero mas marami naman daw mga produkto ang hindi magtataas. 72% will not have any price increase. And if ever may price increase, just dun sa 28%. And most are below 5% and a little bit below 10%. So the price increase is just very minimal. Maglalabas ang DTI ng panibagong Suggested Retail Price Guide sa Pebrero. Kanina nag-ikot ang DTI at Agriculture Department sa mga pamilihan sa Pasig. Stable naman daw ang presyo ng bigas. Medyo bumaba po sila. Dating 58, naging 53. 5 pesos po ang binaba nila. Halimbawa po makakuha po sila ng mababa din po ang benta. Bukas ibibenta na sa presyong 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos na 25% broken rice sa ilalim ng Rice for All program ng DA. Sa Lunes naman ipatutupad ang 58 pesos per kilo na maximum SRP para sa 5% broken imported rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pwede pa raw itong pababain sa mga susunod na linggo batay sa assessment nila. Just to clarify, the violation of the price ceiling is 5,000 to 1 million pesos. Fine. Penalty. Isa pang tinitingnan ang paglalabas ng 300,000 metric tons na buffer stock ng NFA rice sa merkado para bumaba ang presyo. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon eh. Bagay na magagawa ng NFA kung magdedeklara ang DA ng food security emergency sa bigas. Batay sa inamyendahang rice tarification law, pwede yang gawin kapag may kakulangan sa supply o pambihirang pagtaas ng presyo. Inirekomenda na ito ng National Price Coordinating Council. Ipapalit sa buffer stock ang locally produced rice para suportahan ang mga magsasakang Pilipino. Once it comes to my table, the chances is we will declare para ma-release namin yung stocks ng NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Patay sa pamamaril ang may-ari ng isang salon sa General Santos City. At sa Zamboanga City naman, nahuli kamang rambol ng grupo ng mga estudyante. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Tanghali nitong Martes, palitan ng sipa at suntok ang nasaksihan sa Barangay Baliwasan sa Zamboanga City. Ang sangkot, mga kabataang nakauniforme pa. Nangyari ang insidente pagkatapos ng first shift ng mga estudyante. Hanggang sa isang lalaki ang tumumba at nawala ng malay. Isinakay siya sa motorsiklo. Nagtakbuhan naman ang ibang estudyante. Yung isang involved na bata, nakausap namin yung parents. No? Natanong namin, yung problema hindi pala kasali siya sa original na nag-away. Pumunta lang siya doon para tulungan yung kasama niya. Iniimbestiga na ito ng DepEd Division Office. Nais din nilang sumasailalim sa counseling ang mga sangkot. We are waiting for the final incident report. Alleged yung school ng City High natin, one of these secondary schools. But we are still finalizing kung sino yung other school na nag-involve. Payapa naman ang sitwasyon sa isang salon sa General Santos City hanggang sa pumasok ang lalaking ito na balot ang katawan at mukha. Nagpanik ang mga nasa loob ng salon nang bumunot ang lalaki ng baril. Nagtakbuhan ang mga tao. Isa sa mga naroon, ibinato pa ang hawak niyang gamit sa gunman. Lumabas saglit ang sospek pero bumalik ulit at namaril sa salon. Pinagbabaril pa niya ang CCTV. Ilang saglit pa, isang babae ang lumabas sa salon. Sinundan siya ng sospek. Ayon sa mga pulis, nakatakas ang sospek na umangkas sa motorsiklo ng kanyang kasamahan na naghihintay sa labas ng salon. Patay ang may-ari ng salon na nagtamo ng tama sa dibdib at paa. Tukoy na kung sino ang sospek at posible raw na personal na alitan ang motibo. Based sa atong mga
pag-imbestiga, sir, no, we were able to identify the suspect, sir, at we are still conducting hot pursuit operation, sir, for possible arrest. It is a personal grade, sir. Yes, sir, actually, sir, yung suspect natin, sir, is yun yung nakaaway niya, sir, kasi magkasosyo sila dati sa negosyo. At ito yung sir, pinagmulan ng kanilang ilangalitan. Di naman nagbigay ng pahayag ang kasamahan ng biktima sa salon. Sinusubukan din namin makuha ang panig ng pamilya ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Siniguro ng COMELEC na tuloy ang eleksyon sa May 12 kahit pa kailangang sirain ang nasa 6 na milyong balota. Sakto naman sa pag-uulit sa mga balota ang pag-atras na isang kandidato sa pagkasenador. Saksi si Dano Tingkungko. Dahil sa lagay ng kanyang kalusugan, formal nang iniatras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Tinamaan ako ng pneumonia, this year, 2 beses ako tinamaan sa lung, so ayaw ko na antayin yung pangatlo. Timing din para sa COMELEC, lalo't kailangan nilang baguhin ang balota dahil sa pinadagdag ng Korte Suprema ang ilang umapilang wag ma-disqualify. Hindi na isasama ang pangalan ni Singson sa bago at posibleng sa iba mapunta ang kanyang candidate number. Makaapekto rin ang pinadagdag na kandidato ng korte. Either po tataas ba o bababa kung ano man kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang. 6 na milyong balotang na imprenta sa halagang 150 million pesos ang sisirain na lang. Talaga pong sayang yung 6 na milyon na balota. Kaya lang po talagang parte ng proseso. Basta po ang commitment ng COMELEC, bagamat nagkaganito, ay matutuloy ang halalan natin sa Mayo 12. Sa ngayon, tuloy ang inventaryo sa mga naimprenta ng balota. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang ihip ng malamig na amihan sa Luzon. At ramdam na ramdam po yan, lalo na ng mga taga-norte, gaya po sa La Trinidad, Benguet, kung saan naitala ang 15.2 degrees Celsius kanina umaga. Nasa 15.6 degrees Celsius naman ang temperatura sa Baguio City. At may epekto rin ang amihan sa lagay ng mga karagatan. Nagtaas po ng gale warning ang Pag-asa sa ilang baybay ng Northern Luzon kung saan magiging maalon at delikadong pumalaot. Bukod sa amihan, nakakaapekto rin sa bansa ang easterlies at shear line. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa, Quezon, Bicol Region, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, magdala pa rin ng payong sakaling may biglaang pag-ulan. Minimum wage na abot sa mahigit 90,000 pesos kada buwan. Isa po yan sa mga pang-engganyo ng Finland na nangangailangan ng mga skilled worker, nursing staff, caregiver at iba pang manggagawa. At depende po sa kita, pwede pa isama roon ang pamilya ng OFW. Saksi, si JP Soriano. 3 taon nang nagtatrabaho bilang seaman sa Europe si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya. Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho uli, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may benepisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag doon ka nagtatrabaho, nandyan yung pamilya mo. Diba? Sarap magtrabaho pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na benepisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat na kita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanilang gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker. Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kanilang bansa ang mga anak. For Finland, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible, and we try to help to find a work for the spouses as well, and then they can get also children to Finland and to school if they like it that way.
ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT, at healthcare workers gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality. Kaya kahit ibang lahi, pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa, depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in Finland. So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. Mag-ingat sa mga illegal recruiters at tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri ng trabaho abroad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Ang bet na pinakbet ng mga Pinoy, tampok sa Talong Festival. Sa Villasis, Pangasinan po yan. At bawat barangay, kanya-kanyang diskarte sa pagluluto ng iba't ibang bersyon ng pinakbet. Meron yung may sabaw, may sinahugan ng bagnet, at meron din niluto sa kawa. Extra special pa dahil sa bagong ani ang mga ginamit na sangkap gaya ng kalabasa, okra at ang tatak Villasis na talong. Nagbuga ng makapal na usok ang Mount Ibu sa Indonesia matapos itong sumabog. Tinating na sa 4 na kilometro ang taas ng ibinugang usok. Ayon sa Volcanology Agency ng Indonesia, tumagal ng 2 minuto ang pagsabog. At dahil dito inilikas ang libo-libong residente sa paligid ng bulkan. Nakilala na kung sino ang killer sa mystery murder series na Widow's War na matatapos na po bukas. Ikinagulat ng mga taga-subaybay na si Jericho na ginagampanan ni Royce Cabrera ang mastermind sa pagpatay sa Palacios Estate. Pero may mga sikreto pa raw na mabubunyag. At sabi ng isa sa mga bida nitong si Carla Abellana. Pag-amin pa niya, pinakamahirap sa ginampanan niyang role ang karakter ni George. Sa Fast Talk with Boy Abunda na pag-usapan ng love life ni Carla, handa na nga ba siyang ma-in love ulit? I believe it's very possible. I mean, let's sabihin naman po na anything is possible. Correct. But like I said ko kanina po, magsusurrender po ako kay God. Mas magtitiwala po ako kay God this year. So let's see what He has in store for me. Philo Carats, cheers! Dahil 17 is right here para sa kanilang concert ngayong weekend. Ang dating miyembro naman ng Big Bang na si Top, ipinaliwanag ang kanyang pag-alis sa grupo. Ating saksihan. Welcome to the Thanos world. Siya si Player 230 o Thanos, isa sa mga pinakapinag-usapan at minahal na karakter sa hit Korean series na Squid Game 2. Ginampanan ito ng dating miyembro ng Big Bang na si Top o Choi Sung-yoon. Sa kanyang unang interview matapos ng isang dekada, ibinahagi niya na noong una ay nag-alinlangan siya sa role dahil halos sinasalamin daw nito ang kanyang nakaraan. Pero tila tadhana raw ito, kaya nag-audition siya at nagustuhan naman ito ng direktor. Umani ng mga magagandang feedback ang kanyang pagganap bilang Thanos. Sa unang pagkakataon din, ipinaliwanag niya kung bakit siya umalis sa Big Bang. Anya, pakiramdam niya, wala na siyang karapatang manatili sa grupo. Wala na siyang koneksyon ngayon sa ibang miyembro, pero buo pa rin daw ang suporta niya sa kanila. Nagpakita rin ng all-out support ang fans para sa kanya online. At sabi pa nila, you're welcome back home wherever you are. Feeling adjunize naman ang Philo Carats sa pagbabalik Pilipinas ng God of Music na 17. Narito sila para sa kanilang 2-night concert sa Bulacan sa weekend bilang bahagi ng Right Here Tour. Hindi na makontain ng fans ang excitement kahit mga team bahay gaya ni Megan Young. May sarili siyang concert kasama kanyang asawang si Mikael Daes. Mensahe ni Megan sa kanyang fellow Carats, maghoranghe na lang daw sila para sa kanya. Biro naman ni Mikael sa kanyang performance, for she is shaking.
Sabi naman ni Megan, shaking from laughter. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.